Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Hello, howdy. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo sa mga oras nito? Doon po tayo sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Away na sa mabuti po tayong kalagayan. Saan man kayo naroon? Nasa bahay man kayo, nasa bukid man kayo, nasa dalampasigan man kayo, nasa sasakyan man kayo na nakikinig sa ating palatuntunan, ay welcome sa ating programa, ang Radio Mindanao. Diyan sa lungsod ng Zamboanga, ang 98 barangays ng Zamboanga City, binabati natin ng good PM. Kamusta po kayo? Medyo makumlimlim ang panahon. Ganito talagang oras, no? Ang ating panahon kung minsan umuulan. Medyo maganda ang weather natin kaninang umaga. Pagdating ng tanghali, ganitong hapon ay umuulan na naman. But anyway, maganda po yan para sa mga mag-uuma. Zamboanga, Sibugay Province, mayong hapon kaninyong tanan mga sukinado, mga tigpaminaw nga mga binisaya. Mayong hapon kaninyong tanan diha, unsa may ato diha garon. Ang kami manghinaot lang unta, ang Radio Mindanao manghinaot nga nalang gyapon ta sa mayong kabubuton, sa mayong panghuna-una, sa mayong pangisip, sa mayong lawas. Ampingan nato ang atong lawas mga kaigsunan kay lagi maora na ang atong puhunan. Lisod na kayo o pananglit nga madaod ang atong tambutyo. Di ta magkahunahunag maayo, di ta magkahunahunag kineng maayong pangisip. Kaya lagi naghunahunag ta kay kapoy, unya na pa yung sakit ang atong lawas. O siyempre, gasto na po tayo kay mamalitag tambal. O wala pa yung sabayan nga mahospital pa ang uban. So kinahanglan nga ampingan ko nato na ang atong lawas mga kaigsunan kay mahawra na ang atong puhunan. Zamboanga, Sibugay Province, Zamboanga del Norte. Kusog lang gihapon ang atong arrive diyan sa Zamboanga del Norte. Labi na dyan daw sa Sindangan o Dipolog o lampas pa dito sa Dapitan City, Daghantig, paminaw sa Duwariha. Zamboanga del Sur ay nago ang boundary ng Sibugay Province, Zamboanga del Sur, diyan tingala sa Buog, Pastilan. Kusog kayo ang atong signal diyan sa Buog. Diyan sa siyudad sa Dipolog City ay pastilan. Daghan na minaw sa Duwariha. Naot nga, ayaw ninyo galimti, ayaw sumuran nga maminaw sa atong talamanon. Siyempre ang Davao. Dami rin tayong tagapanginig dyan sa Davao. Mayong hapon kaninyong tanadiha. Cotabato, Jensen. Dadadali sa akot mga kaigsunan, daghang kayo digpaminaw sa Udua, magandang hapon diyan sa Basilan Province. Tayo ba'y kumusta mo diya? Labi na daw atong mga parente diyan sa Tumagad, Lamidan, o diyan sa Sabala City. Ay digpaminaw sa Udua diyan sa Tumahubong, daghang kayo daw mga Bisaya diyan sa Tumahubong. No? Kumusta mo diya pag-text po mo diri semua aron nga mabati-bati na mo amin yung mga pangalan diya ba kay nindot kayo murag may sila ngun sila sa Timbagano nga sabroso kayo kanami taong mabanggit ang atong ngalan sa aire no pastilan
Sulu, salam doa mga kakampungan na doon halupasog. Mauna kita ni mga doon mga rayang. Labi-labi na to din governor na doon doon hayan. Governor Toto-Tan. Iwan na si mga family niya, kalolga niya. Iwan na sin mga amuin rakyat sin lupasog. Salam doa ka ni Katata doon hayan. Mauna kita ni mga wagdo ini. Magsarang sukul kita ba doon natin. Buhay naman ka na. Of course, sa dawi-dawi ay nego. Ang lakas din ng ating arrive. May mga kuminsan tumagtitag sa atin dito diyan sa Bungaw. Kumusta na kaya yung mga pasahod ng ating mga guro diyan, ng ating mga teachers diyan? Wala na bang problema? Up to date na ba ang sahod natin? At syempre, sa Malaysia, at sa lahat ng mga abot ng ating signal, binabati namin kayo ng good PM. Magandang hapon po sa inyong lahat. At siyempre sa hapong ito ay kasama natin ang ating mga OJT mula sa Western Mindanao State University. University na, mag-eskwela ka University ay sikat kaya na do. Again, dito po ang dalawang nagagandahang mga dilag at makikita nyo po sila sa Facebook. Sa live na live po kami sa Facebook at Ustream. Ako hindi nyo ako makita kasi masyado akong tisoy na negro. Napa na tisoy nga negro. Ang alam pasabon na tisoy na ang tisoy nga ito nagputi, di ba? Na tisoy nga negro. Okay mga kaibigan, ako nang puti-puti sa negro unsa mo eh. Okay, umpisan po natin si Colin. Magandang hapon. Bumati ka muna. Sandali. Okay, go. Sige, go. Magandang hapon sa inyo, sir, and sa lahat ng nakikinig ngayon. Okay, siyempre, and good PM din sa iyo, Iha. And itong si, mayroon pa rin tayong kasama dito na isa ring magandang dilag, si Giselle. Giselle? Yes, magandang hapon po sa lahat. Ayan, yung po kanilang mga greetings, mga OJT po yan sila ng WMSU, mga Mascom student. At balang araw ay marinig nyo rin sila sa iba't ibang stasyon at mga radio at television. Kapalit ni na sino yung mga dyan, sina Corina, sina Drilon, sino pa? Puro man tayong kapamilya. Yung sa Jessica Soho. Jessica Soho, di ba? Ayan. Balang araw ay isa sa mga araw na ito ay marinig natin sila at mapanood. Paano mga kaibigan, sa ating kwento-kwento, sa ating chismis, sa ating mga balita. Lalong-lalo na po ngayon at tag-ulan. Naglipanan na naman ang mga sakit. Naglilipanan na naman ang lamok na may dalang dengue. Naglipanan na naman ang daga. Yung mga ihi ng daga. Anong makukuha natin dyan sa ihi ng daga? At diyan daw sa lungsod ng Zamboanga ay yung natin, yung parang mga hospital natin ay talagang punong-puno na ng pasyente natin. Anong tawag dyan? Loaded na loaded. Kumbaga sa barko ay
hindi naman overcrowding, but sabi nga nila, sumobra na ang pasyente sa mga hospital diyan sa lungsod ng Zamboanga. May balita yata si Colin. Mayroon kang balita dyan? Ah? Yes po, sir. Ano bang nangyayari dyan sa lungsod ng Zamboanga? Parang marami dong mga pasyente itong sakit na nagkasakit ng mga dengue at itong mga itong ubo. Ha? Okay, sige daw. At anong balita diyan? Sabi po ng City Health, sa records ng City Health, Oh. ang dengue cases sa Zamboanga City ay umabot na sa alert level. Mula 180 cases noong buwan ng May, naabot na siya ngayong June to 359 cases. At andito rin yung acute respiratory infection o ARI na marami na rin cases ngayon doon sa lungsod ng Zamboanga. Sanin yan dahil sa tagulan ngayon, ano? At lalong-lalo po yung ubo, influenza, at mga itong dengue, number 1, no? Talagang nakakatakot ng dengue. So, nasa alert level na po yung sakit na yan diyan sa lungsod ng Zamboanga. At yung mga hospital po natin ay maaaring kakulan na ng kanilang pasilidad or kanilang mga ikangang beddings. Collins? Yes po. Kulang na yung mga facilities. Pati may mga rooms na sobrang puno. Puno na rin. Siguro lalong-lalo po diyan sa Zamboanga City Medical Center kung saan ating mga pangmasa, ating mga masa ay talagang yung medyo kapos tayo sa money at dinadala po natin ang ating mga pasyente, ating pamilya diyan sa Zamboanga City Medical Center. Yung mga pribadong hospital naman ay puno rin, di ba? Okay, so mag-ingat po tayo, no? Lalo-lalo na po ngayon mga kaibigan, panahon po ng tag-ulan. Ay nagawa. Sa ating balita, naniniwala ang dating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, or AFP, na itong si Rodolfo Biason na nagkaroon ng pintakasi sa Marawi City kaya hindi pa rin naubos ang kalaban ng tropa ng gobyerno. Kumakailan lang mga kaibigan, kahapon ay dalawang sundalo po natin ang killed in action dahil sa nahulugan bitog bomba sa mga Air Force mga kigsunan. Calculate ang unsan ipaghulog sa bomba ba. Duhain taon ang namatay sa atong mga sundalo kaluoy pod. Inihayag po ng pagkalaman po natin na inihayag na una nang sinabi ni AFP na walang gagawing airstrike sa Marawi City dahil 20 hanggang 25 lang ang kalaban ng gobyerno noong Mayo 23. Yan ang pagkakamali nila. Kaya nagkaroon po ng pintakasi dahil lumobo po ang numero nito. Ngunit sa ngayon, daan-daan na ang nai-report ng militar na casualties sa panig ng Bounty Group at iba bang local na terorista, ngunit hindi pa rin sila naubos kaya patuloy pa ang bakbakan. Kaya nasabi nga nila na pintakasi daw eh. Ito po yung paniniwala po ni Biason. Mayroon daw pintakasi or pagsama-sama ng lahat ng mga armado sa paligid ng Mindanao na nagtipon sa lungsod kaya hindi lamang mga teroristang Mauti ang kalaban. Ito ay gaya na lamang ng nangyari sa Sulu noong 1973 kung saan napalibutan ng kalaban ng isang batalyon na sa ilalim ni Biason at marami sana ang nasawi kung hindi nakapwesto sa magandang lugar ang gobyerno.
dagdag po ng senador mga kaibigan. Yung dating AFPQ stop. Si Senator Ompong. Rodolfo Biason. Dating mga kaibigan at na sa bagay sabi na inaasahan ng casualties friendly fire. Basta may sinagawang airstrike tulad na nangyari kahapon. Napaulot mga kaibigan, kinamatay ng 2 sundalo at kinasugat ng 11. Ganyan lang talaga. Sa labanan nga mayroong ganyan mga kaibigan, may mga misencounter. So yun sinasabi nilang casualties friendly fire. Subalit ayon sa kanya, pwede pa rin mapag-aaral ng ground commander upang hindi sila sumablay ang strike. Ayon sa kabila na ito ay asahan pa rin daw ang pagdami ng collateral damage, lalo hand-to-hand encounter. Hand-to-hand encounter na ang ginagamit ng Armed Forces of the Philippines. Para mga kaibigan, ang oras po natin ay 20 minutes magaligpas ang alas 2 ng hapon. At ito pa rin sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Kayo ba'y nakaranas? Lahat na yata ng tao sumasakit ng tiyan, ano? Di ba, Giselle? Lahat naman. Lahat ng tao sumasakit ng tiyan. May pananakit ng tiyan na nakakain ng Mga hindi panis. panis na pagkain. May sumasakit ng tiyan na ikang yung kabuhanan. Ganyan ba yan? Opo. Kadalasan sa mga babae. Sa mga babae. May sumasakit ang tiyan na takbo ka agad. Doon. Diba? Ayan. Pero yung mas mainam gawin, magpa-check up sa doktor. Magpa-check up sa Opo. Pero bakit kaya? Ano ba ang dahilan? Bakit laging sumasakit ang tiyan ng tao? Payo ni Dr. Willie T. Ong. Ayan, sa sa Mindanao Examiner, Opo, di ba? opo. Ayan. Okay, ano ba yung payo ni Dr. Ong? Basahin, sige daw. Pakinggan Kapag natin. ang pananakit ay nasa itaas ng tiyan at nasa gitna o bandang kaliwa, ito ang lugar ng sikmura. Basahin mo yan lahat siguro na yan. Mula umpisa para malaman natin ano ba yan talaga. Para malaman ang mga posibleng dahilan ng pananakit ng tiyan, heto ang mga itatanong sa pasyente. Yan. Una, saang parte ng tiyan ano ang masakit? Pangalawa, ano pang iba mong nararamdaman? Alamin natin ang mga posibleng sanhi ng sakit ng tiyan. Sige daw. Una, ulcer o hyperacidity. Kapag ang pananakit ay nasa itaas ng tiyan at nasa gitna o bandang kaliwa, ito ang lugar ng sikmura. Posibleng ulcer o hyperacidity ang iyong sakit. Ang sakit na ito ay kadalasang nararamdaman kapag ikay gutom. Nababawasan ng sakit kapag kumain ka ng saging o tinapay. Uminom din ng maraming tubig para mahugasan ang asido sa tiyan. Pangalawa, gallbladder stones. Kapag ang sakit ay nasa itaas ng tiyan at nasa kanan, ito ang pwesto ng gallbladder o abdo. Posibleng may bato ka sa abdo. Minsan ang sakit ay tumutugon sa bandang likod. Dumarating din ang sakit kapag nakakain ka ng mamantika at matatapang pagkain. Magpa-ultrasound ng tiyan para malaman kung may bato sa abdo o wala. Pangatlo, appendicitis. Kapag nasa ibaba at kanan ng sakit, ito ang lugar ng appendix. Ang sakit na appendicitis ay nag-uumpisa sa may sikmura at pagkaraan ng 2 o hanggang 3 araw ay lumilipat sa kanang bahagi. Masakit ang lugar na ito kapag dinidiinan. Kumonsulta agad sa iyong doktor. 4. Colic. Kapag paikot-ikot ang sakit at walang permanenteng lugar, ito ay marahil sa paghilap ng bituka. Ang tawag dito ay colic at hindi naman delikado. Maaaring nakakain ka ng maduming pagkain at natatae ka lang. Number 5, gastroenteritis.
Kung mahilab ang iyong tiyan at nagtatai ka, ito ay malamang dahil sa gastroenteritis o impeksyon na nakuha sa panis o maduming pagkain. Uminom ng maraming likido, tubig, sopas o lugaw at kumain ng saging. Ayan. 6. Amebiasis. Kapag madalas kang dumumi at may bahid ito ng sipon at dugo, posibleng amebiasis ito. Magpasuri ng dumi sa laboratory. 7. Kidney infection o stones. Kapag nasa may puson ang sumasakit at mahabdi ang iyong pag-ihi, posibleng may infection ka sa ihi o may bato sa bato or kidney stones. Magpa-check up ng urinalysis para malaman ang sakit. 8. Sakit sa matris o ovaryo. Kapag ikay babae at sa may puson ang sumasakit, posibleng nasa ovaryo at matris ang iyong problema. Pwede itong dysmenorrhea, sakit kapag malapit na ang regla, ovarian, bukol, Ayan sinasabi ko, pag malapit ng regla. Ayan. bukol sa ovaryo o myoma. Tandaan, huwag matakot kumonsulta sa isang doktor para malaman ang dahilan ng pananakit ng tiyan. Malulunasan natin yan. Ayan. Okay, so alam na pa natin mga kaibigan, narinig nyo na kay Giselle, no? Kung sakali mang sasakit ang ating tiyan at alam na natin kung ano ay ang ating gagawin, nasa kanan ba yan, sa kaliwa ba yan, o ano ba yan, di ba? At least alam na natin and yun, mula sa pahinang sa isang column ng yung column ni Dr. Willie Ong, ano? And galing po nating magbasa ng newspaper, lalong-lalo na po ang Mindanao Examiner, the regional newspaper. Circulated po yan sa buong Mindanao at mayroon din yan sa Visayas at Manila. Sa Manila mga kaibigan ay talagang madali kang maubos yan eh. Just imagine 5,000 copies na pinapadala po ng Mindanao Examiner doon sa Manila. Ano ba yan? Ay ubos kagad dahil marami po tayong mga kababayan na taga Mindanao doon sa Manila na gusto po nilang malaman kung anong mga kaganapan, mga pangyayari dito sa Mindanao. Kaya ang inaasahan po nila itong Mindanao Examiner, the regional newspaper. Diyan sa Davao, mayroon din dyan. Lalo-lalo po dyan sa lungsod ng Zamboanga City. Ayan, ugalin po natin magbili at magbasa nitong Mindanao Examiner, ang the regional newspaper. Ano ba itong balita na ito mga kaibigan? Isang guro. Ay, nago. Arestado sa isang bypass operations dahil sa illegal na droga. Pampapalit ng sex sa mga estudyante. Oh no. Di po yan sa doon sa Panay po yan, doon sa Roas mga kaibigan. Arestado po ang isang public school teacher matapos isinailalim sa drug bypass operation. Diyan po sa Panay, Capiz. Yung malayo-layo po lang konti sa atin yan, ano? Atin huwag siya namang pamarisan ng ibang mga guro po natin. Masisira po ang kaugmaon sa atong mga kabatanunan, sa atong mga estudyante. Itong napag-alaman na itong guro na ito ay matagal nang gumagamit at nagbebenta ng illegal na droga at pinaniniwalang binibigyan pa nito ng libreng illegal na droga ang ilang mga estudyante kapalit ng panandaliang aliw. Ay, guro!
Buti na yan, nahuli ka. Nasa possession po, nakuha po sa possession ng 5 sachet ng pinaniwalaang illegal na droga. 500 peso, mark money at motorsiklo na kanyang ginagamit sa transaksyon. At aktibo pa rin ito bago siya nahuli mga kaibigan. Itong guro na ito ay aktibo po itong nagtuturo sa isang elementary school doon sa nabanggit nating bayan o lugar. Para mga kaibigan, marami pa tayong mga balita. Diyan lang kayo, standby lang kayo at magpakilala muna tayo. May good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda Triple X Zamboanga. Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bueno mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng alas 2:30. At kayo pa rin ay nakikinig sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Abdel Diza pa rin. At hindi natin makapiling ang ating paboritong anchorman na isang tisoy, gandang lalaki, parang isang Iraqi, pinaghalong Espanyol. Yan po si Al Jacinto. Dahil marami pong mga trabaho mga kaibigan dahil hindi maiwasan, hindi po mapagbukas ang trabaho, kailangan matapos sa araw na ito. At syempre kasama natin sa araw na ito ang dalawa nating nagagandahang mga dilang, si Colin at saka si Jaisel. Patuloy tayo sa ating mga kwento-kwento, sa ating mga chismes, sa ating mga balita mga kaibigan. Ay naku, diyan sa lungsod ng Zamboanga, may mga MNLF yata ang gustong ano man tama, magbakasyon kaya o gusto nilang pumunta dyan sa Zamboanga. Ngunit hinarang po sila ng ating Armed Forces of the Philippines. Bakit kaya, Collins? Ha? Diyan sa Barangay Licomo, Zamboanga City, may mga 7 sinasabi nilang membro sila ng MNLF or Moro National Liberal Fund. Sabi dito, Liberation Front. Liberation. Sabi dito, sabi ni Chief Inspector Salvador Galvez, ang group, yung mga identified members ng MNLF, gusto nilang pumunta sa lungsod ng Zamboanga para lang magpa-check up, for medical check up. Pero sabi ng mga sundalo, kailangan nilang magkaroon ng identification card at walang may pakita yung 7 membro, sabi nila, membro ng MNLF. Pero sabi ng otoridad, hindi sila pinayagan dahil sa no ID, no entry policy. So, ang nangyari, bumalik na lang yung mga 7 sabi nila na membro sila ng MNLF, bumalik na lang sila, hindi sila pinapasok sa lungsod ng Zamboanga City. I see. So, yun na nga. At sa bagay, maganda rin dyan ginagawa ng ating authority dahil kung baga sa kung papasok natin dyan, ay sayang lang yung natin na no entry, no ID, no entry policy, di ba? So, mas maganda nga yan. At least, bumalik na lang itong 7 sabi nga nila, may membro sila ng MNLF sa kanilang lugar
Dahil pala ang purpose nun ay magpagamot sila. So wala silang ID. So ganun pa rin, minimaintain pa rin ng ating authority yung no ID, no entry. Para din yan sa ating kaligtasan mga kaibigan. At mabuting tao ka man, masamang tao ka man, kung wala kang ID, no entry. Sana wala rin exit, ano? Ang biro lang mga kaibigan, huwag sali 35 minutes makalagpas ang alas 2 ng hapon. Sa mas maganda mga kaibigan, tulungan po natin ang ating kapulisan, ang ating mga sundalo sa pag-maintain nitong kapayapaan mga kaibigan. Kahit na mahirap hulihin ang kapayapaan, ay pasasan ba yan, mahuhuli rin natin yan. Ang kapayapaan. Kapayapaan, saan ka na? Magpagkita ka na? Magpahuli ka na? Ang ilap-ilap mo, pre. Pero kung magtulungan po tayo, gawin po natin ang bilang isang good citizen, bilang isang mamayan ng ating barangay, ng ating bansa, ay magtulungan po tayo, tulungan po natin ang ating sarili, tulungan po natin ang ating Armed Forces of the Philippines at ang pulis at mga ibang ahensya sa pag-maintainer ng ating kapayapaan. Dahil kung hindi po tayo kikilos, kung hindi tayo gagalaw, sino? Sinong kikilos, sinong gagalaw para sa atin? Mga masasamang elemento, ang mga kampon ng mga kadiliman. Matagal na po ito mga kaibigan dahil sa pagsawalang kibo natin, hindi man lang tayo marunong mag-angat ng kamay. Hindi man din tayo may taboy po nitong mga masasamang elemento na ito. Hindi po yan makukuha sa dasal natin. Kailangan mayroon tayong ikangang kahit na pagpalagay po natin na talagang wala kang kakayahan. Na ngayon mga tauhan ng atong ibugaw. Sa mga ibugaw. Atong kining itang bisag masultihan na lang hawa mo diri, wala man ti kakayahan ana. Kay masuko man ang uban. Ay daghang mga pamaagi nga unsaon nato pagpahawa ni anang mga tawhana na ay mga text line ng atong mga kapulisan ng atong mga militar. I-text lang sila mga kaigsunan nga na ay mga tautang tao diyan nga gisuspetyahan natong mga sila mga dautang tao, mga kampon ng kadiliman. Mauna, ato dang isumbong na sila, mauna ang atong responsibilidad ba? Kaya kung dili ganit ang mulihok, hindi tayo kikilos, hindi tayo gagalaw. Just imagine mga kaibigan, matagal na pala yan dito sa atin. Dahil sa hindi tayo nagsawalang kibo na lang tayo. Kaya nangyari, dami nilang naperwisyo. Kinalulungkot po, lubos po kinalulungkot ng Armed Forces of the Philippines ang panibagong sablay na airstrike. Huwag po kayong malungkot dahil ganyan talaga yun eh. May mga misencounter. Ansinas eh. Lubos na ikinalulungkot ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines, AFP, ang panibagong insidente kung saan sumablay muli ang sinagawang airstrike kahapon ng tanghali dyan sa Marawi City na ikinansawi ng 2 sundalo ang sugatan habang 11 naman. 2 sundalo po ang 2 sundalo, si 2 ang killed in action at 11 naman ang wounded in action. Dahil sa nasabi natin killed in action, sila po yung mga bayani at yung mga ikang tawag dyan ay wounded in action.
bilang pagrespeto sa kanilang mga kaibigan. Dahil sila po'y mga bayani, tagapagtanggol ng ating bayan. Kaya sa ating mga sundalo, huwag po kayong malungkot. Talagang ganyan. Sundalo nga eh. Ayon kay Public Affairs Office or PAO, Chief Colonel Edgardo Arevalo, PAO Chief Colonel Edgar Arevalo, bagamat inimbestigahan na ang insidente, kanila namang tiniyag ang pag-asikaso sa mga kamag-anak ng mga sundalong nasawi at nasugatan dulot ng sablay na strike or air strike. At inimbestigahan pa rin ng AFP ang insidente kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit sumablay ang ating Air Force. May air na lang, nawalan sila ng force. Natatandaan pa natin, ito po yung ikalawang insidente kung saan sumablay ang sinagawang airstrike kahapon. Dalawang insidente na po ito mga kaibigan. Ngunit ang airstrike na yan ay hindi daw ititigil ng AFP dyan sa Marawi. Ano mga kaibigan, ang oras po natin ay 20 minutes before 3 at kayo pa rin ay nakikinig sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Ayan. Yan sa'yo, Giselle. May dala-dala kang balita kanina. Ano ba yung balita mo? Ano meron dyan? Dyan po sa may Zamboanga. Oo. Tutol ang mga kapulisan at mga militar sa paggamit ng Muslim ID card system para i-screen ang posibleng banta sa seguridad bunsod ng nagaganap na bakbakan dyan sa Marawi City. Isang uri umano ito ng diskriminasyon laban sa mga Muslims ayon kay Gob Mujib Hataman ng Autonomous Region in Muslims Mindanao. Ayan, totoo po yan. At bakit mga Muslim lang ang kangang bigyan ng ID na yan? Dapat lahat ng Pilipino ay mayroong ID, di ba? Isa po yung diskriminasyon para sa ating mga babayang mga Muslim. Hindi ko malaman kung anong klaseng kokote ang gumawa niyan, ang nagpresenta niyan, di ba? Gusto parang ikangang, I don't know, baka coconut. Hindi na, anong mga Muslim? Mga Muslim, mga Pilipino rin yan. Nagiging biktima lang yan yung mga babayan po natin mga Muslim ng mga pagsamantala sa ating lipunan. Ay pagkatapos, hindi wag naman lalahatin lahat ng Muslim ay yun lang bigyan ng ID. Ano sa tingin mo yan, Giselle? Tama. Tama, di ba? Baka makakadulot pa ito ng kaguluhan. Siyempre, makakadulot ng kaguluhan. Kaya, ewan ko sinong, author na yan. Hindi niya iniisip yung mangyayari. Ikaw ba'y marunong ka bang magluto, magluto ng tawag nito? Grilled lapu-lapu stick. Hindi po. Grilled lapu-lapu. Paano ba magluto ng grilled lapu-lapu stick? Tingnan mo dyan sa Kaya nga sabi nga nila, paano magluto ng grilled lapu-lapu stick? Kumpletuhin natin para nang sa ganun ay yung mga... Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, bumili po kayo. Magbasa po kayo ng Mindanao Examiner. Nandiyan po yan. Sige na, basahin. Paano magluto ng lapu-lapu grilled stick? Una, dapat meron kang ingredients. 2 or 6 ounces grouper steak, 1/2 cup melted butter, 1/2 cup toasted garlic, 1/2 teaspoon sea salt, and 1 lemon. Ayan. Una, combine butter, salt, garlic, and lemon juice in a bowl. Stir until well blended. Pangalawa, arrange the grouper steaks in a piece of aluminum foil large enough to hold each piece. Top with the lemon garlic butter mixture. Seal the foil. Third, heat up the garlic.
heat up the grill. Start the Oh. grill the fish in foil packets for 15 to 20 minutes. Mhm. Fourth, remove from the grill. Open the foil packet to make the fish steak visible. Fifth, transfer to a serving plate. Top with more toasted garlic. 6. Serve, share, and enjoy. Ayan. So, yun ang mga recipe. No? Paano paggawa ng yung sinasabi nilang tilapia grilled yan, di ba? Tilapia grilled. So, mas maintindihan po natin mga kaibigan, bumili kayo. 10 piso lang yan ng Mindanao Examiner, the regional newspaper. Diyan po lahat yan. Gusto nyong bumili ng sasakyan. Tingnan mo nandyan din yan. Gusto mong bumili ng sasakyan o bahay ba? Anong page yan? Diba? Gusto nyong isang bagong-bagong Ayan, Fortuner. Ano yan? Diba? Isang bagong Fortuner na Toyota. Sige daw, para... Toyota Fortuner GV Ayan. look big and powerful D4D diesel engine. Mhm. Very economical 4x2 Autotrani 2006 model. Low mileage, MP3 player, stereo radio, wide view rear mirror, 3M tint, roof rails, all new tires, tools, spare key, carpeted interior, leather seats, aircon, rear aircon, chromed accessories, very good condition, owner's manual booklet and service card, complete papers, and open deed of sale. Text nyo lang ang broker 0995-520-2358. Aha. May bahay pa yata siguro ng binayaman na wala na o baka Meron. nabili na. Ha? Ay, baka gusto niyong bumili ng bahay mga kaibigan. Magkano ba yan bahay na yan? 3.3 million only sa Wow. Villa Teresa subdivision at Oo. Mercedes, Zamboanga City. Mhm. Peaceful and clean high-end subdivision, 300 square meters corner lot, Oo. tiled floors, 4 na bedrooms with 2 aircon units, 1 master bedroom with aircon unit, 3 Oo. comfort rooms, kitchen with built-in cabinets, dirty kitchen garage, and mini garden. Aha. Follow link to watch video, https://web.facebook.com Mindanao Examiner Videos. Ay, mhm. 1225-170-10417-2968. Ayan. So, yan po mga kaibigan, yung Toyota Fortuner. Mura lang po mga kaibigan at bumili na po tayo dahil bagong-bago nakita na namin ito eh. At saka yung bahay dyan sa Villa, ang tama yan, dyan sa... Villa Teresa. Okay. At murang-mura po na mga kaibigan. Kaya bumili na po tayo. At para sa impormasyon, nabubulol tayo mga kaibigan. Ano po? Sa karagdagang impormasyon, tingnan po ninyo sa dyan. At bumili kayo ng newspaper natin. Itong the regional newspaper. Itong Mindanao Examiner. Diyan po yan lahat mga kaibigan. Mura lang yan. At makikita natin yan sa mga newsstand yan sa lungsod ng Zamboanga. Sa itong ARMM area. Diyan sa Davao. Sa Cebu. Sa Manila. Para mga kaibigan, 12 sandali na lamang po bago sa bitang alas 3 ng hapon. Ay naku mga kaibigan, diyan sa Minsayap, Cotabato. Isang bomba na naman ang sumabog. Grupo yata ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Ang itinuring suspect sa panibagong pagsabog ng bomba sa probinsya ng Cotabato. Kailan ba matapos-tapos itong kaguluhan? At sinasabi natin mga kaibigan, huwag nating hintayin ang ating gobyerno, ang ating mga sundalo. Dapat ay
tutulong tayo. Magiging problema rin ng ating bayan yan. Magiging problema rin natin yan. Pag tayo'y nagpabaya. Hindi ko sinasabing tutulong tayo sa sundalo na makipaggera. Hawag din tayo ng sandata. Hindi. Ituro lang natin sa kanila saan ba yung mga kuta nila. Itong mga grupo na ito. Saan ba? At tayo'y makinig ng mga balita. Kailan mayroon po tayong kaalaman. At palagi po tayong alerto para hindi po tayo madisgrasya, hindi tayo magiging biktima ng mga kampon ng kadiliman. Kailangan maging mayroon po tayong pagkilos, mayroon tayong action, at mayroon po tayong advokasya. Kung hindi ngayon, kailan pa? Gusto ba nating magkagulo ang ating bayan? Ala, sige. Tayo na lang tamulihok. Tapos puno kong karong tingali, di na madala-dala na kampo. Siyempre, nasa Diyos ang hawa ka, pero kailangan kikilos pa tayo. Ano po? Ayon po sa 6th Infantry Division Public Affairs Chief, si Captain Arvin Encinas, na sumabog ang isang improvised explosive device or IED na gawa sa bala ng 60mm mortar sa nakaparadang military truck sa sitio Tampat, dyan sa Ulandan, Midsayap, North Cotabato. Wala namang naiulat na nasagutan sa pagsabog, ngunit nagdulot ito ng takot sa mga sibilyan. Yun na, takot na. At nagtamo rin ng sira ang likurang bahagi ng sasakyan ng mga sundalo dahil sa lakas ng pagsabog. Sa ngayon, hinigpitan po ng mga sundalo at pulisya ang kasiguruhan sa bayan ng Midsayap. Alam niyo mga kaibigan, yung isang nilalang, isang mama mga kaibigan, siya at ginawa po niyang survivor. Para mayroon lang siyang makain. Ginawa niyang pananghalian or almusal, pananghalian, hapunan, itong water lily. Para mabuhay lamang sa loob ng war zone diyan sa Marawi City. Ay, naku mga kaibigan. Ganun pa man ay tayong mga mamayan, kailangan po mapagmatsyag po tayo. Kailangan mayroon po tayong kaalaman sa mga pangyayari, sa mga nagaganap sa ating paligid. Anyway, mayroon ka pang dyan, balita dyan, JSL. Ikaw, Colin. Ayan. Mayroon pa siyang balita kasi mayroon akong nakitang balita nito kanina. Saan yan? Margos sa tubig, Zamboanga del Sur, may isang pulis ang binaril.
Isang pulis? Opo. Oh no. Bakit? Anong, alam mo naman yung mga rebelde, yung mga masasamang elemento, wala na silang sinasanto ngayon. Sabagay, ang kanilang kalaban, pulis at sundalo, pati ng kapwa nila ng civilian ay kanilang pinapatay. Yung pa kayang pulis. Diba? Sige daw. Ang victim ay si PO1 Oliver Tano Abduhan. Policeman siya assigned sa Marcos sa Tubig Municipal Police Station. Sabi ni Police Regional Office 9 Information Officer Chief Inspector Helen Galvez, Oo. nagdadrive lang si Abduhan, yung victim, ng motorcycle niya at nagkaroon siya parang ng argumento sa isang drug surrenderer, si Jomar Taiting. Pagkatapos ng ilang minuto, may tumulong kay Taiting na isa ring kakampi niya. Tapos, yung lalaking yun, kinuha niya yung baril ng pulis na si Abduhan Oo. at yun mismo yung ginamit niyang pambaril doon sa pulis. Yung sabihin, pinagtulong-tulungan nila itong siya yung pulis. Pagkatapos nung natumba ng pulis, kinuha pa yung baril ng pulis. At tumakas sila. Binaril pa yung pulis. Sarili niyang baril. Ninakaw din yung kanyang motorcycle. Pati yung motorsiklo. Oh, sama naman. Kaya yung pambalita dyan sa Marcos sa Tuwing, mga kaibigan, sa pamagitan po ng ating itong si Colin. Bueno, at kinakapos na tayo ng oras. Maraming pa sana tayong nais na iparating sa ating mga tagapakinig sa araw na ito. Ngunit talagang mabilis ang ikot ng ating orasan. Magpaalam na tayo, Giselle. Sige po, maraming salamat sa pakikinig. Wala ka bang babatiin diyan? Yung mga Pamilya mo. dyan sa Bitali Sa po. Bitali. Bitali pala. Boyfriend mo, hindi mo babatiin. Siyempre. Nasa Korea. Nasa Korea. Okay, Collins. Maraming salamat sa lahat ng nakinig at sa lahat ng mga kaibigan ko, yung mga nakakilala sa akin. Wow. Boyfriend mo rin, hindi mo nabatiin. Doon sa internet. Okay, pero nung mag-onboard kayo, sinasabi niyo sa mga kamag-anak niyo na, "Hoy, makinig kayo sa amin, ha?" Sinasabi niyo? Hindi. Opo. Sinasabi niyo. Ayan. Okay, so the answer. Maraming salamat sa inyong dalawa. Mga OJT po natin ng WEMSU sa kursong MASCOM. Bueno, sa ngalan po ng ating regular anchorman si Al Cinto. At siyempre sa ngalan po ng ating Mindanao Examiner, the regional newspaper. At ang ating buting governor ng Sulu, si Governor Toto Dan. Sa ngalan po ng ating station manager na si Philip A. Of course, ang ating PA na si Raymond. Alitamen transmitter side. Todo ya. Ito po ang inyong lingkod, si Abdel Disa. Nasabing maraming salamat and may God bless us all. We love you. Bye-bye and take care.